Hi guys, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking channel, my name is Melvin and for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano magbayad ng ating home credit loan sa 7-Eleven. Sa pamamagitan po ng click app na nasa ating cellphone or sa pamamagitan din po ng mga click machines na makikita sa lahat ng 7-Eleven outlets. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil ituturo ko rin po sa inyo kung paano mag-download or paano i-download ang click app sa Play Store at paano rin tayo makapag-sign up para makapagbayad po tayo ng ating utang sa home credit. Bago ko po sisimulan, sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at sa mga bagong pasok pa lang po, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung bell para updated po kayo sa tuwing may i-upload akong mga tutorial videos sa aking channel. Maraming salamat po. And so now, let's go! Just watch this. So ayan po guys, sa mga wala pang application sa Click tulad ko, ay dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang Click app. At sa search bar, i-search natin Click. C-L-I-Q. So kinat ko lang yung pag-install guys. Pagkatapos natin mag-install, i-open na natin diretso. At ngayon, mag-sign up na po tayo. Ilagay lang natin dito ang ating active mobile number. Or pwede rin ang ating Facebook account at Google account ang ating i-register dito guys. Dahil mobile number yung nilagay ko, click lang natin itong continue with mobile. And then mag-send ang click ng 4-digit code sa ating mobile number na inirehistro. At pagkatapos niyan, i-click natin itong may maliit na box to prove na sumangayon po tayo sa terms and conditions ng click. So ngayon guys, nandito na po tayo sa dashboard ng Click. Ang next po natin gawin ay click itong P-Bills. And then click natin itong Loans. And then scroll down lang natin at hanapin natin ang Home Credit. So ito na po, i-click lang natin. First po ay ilagay po natin dito ang ating home credit account number. Next po ay ang ating mobile number na nakarehistro sa home credit. Next po ay ang ating amount due. At pagkatapos niyan, i-click natin itong confirm. At kapag lumabas na itong barcode guys, ay pwede na po tayong pumunta sa 7-Eleven at ito po ang ipapakita natin sa cashier. I-scan lang nila itong barcode guys at pwede rin natin itong i-screenshot dahil baka pagdating natin doon sa 7-Eleven wala pong signal, at least may screenshot po tayong ipipresent sa cashier. At may charge pala na 15 pesos guys. Yan po ay madadagdag sa ating babayaran. At paalala lang po guys, ang barcode na ito ay valid lamang ng 24 oras. At kapag lagpas na po 24 oras at saka pa tayo pupunta sa 7-Eleven, ay invalid na po ang barcode na ito. Hindi na po ito tatanggapin ng kanilang scanner. At pagkatapos ng ma-scan sa cashier guys, at hintayin yung receipt na ibigay ng cashier, at tataguin natin yun para may proof tayo if in case magka-abiri ang ating transaction. So ngayon guys, ang ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-transact doon po sa mga click machines sa loob ng 7-Eleven. So ngayon guys, nandito na po tayo sa 7-Eleven. Tara, pasok na po tayo. So nandito na po tayo sa kanilang click machine. So ang una po natin gawin guys ay i-click natin itong bills payment. And then hanapin natin dito ang home credit. Ayan po, pindutin natin yan.
Pagkatapos niyan, pila pa natin itong mga blank field dito guys. Una, itong ating loan account number. Ang account number po natin doon po sa ating home credit. And then, ang mobile number na inirestore natin sa ating home credit. And then, ang ating amount na babayaran. At may nakalagay dito guys, must not have centavos. So meaning, kung maglagay po tayo ng amount guys, huwag na nating lagyan ng mga centavos. Like kung 150.50, huwag na nating ilagay yung 0.50. Gawin na nating 151 para hindi po mag-i-error. At pagkatapos nating ma-fill upan yan guys, ay i-click natin itong next dito sa gilid sa baba. And then lagyan po natin dito customer contact number. Yung contact number natin na ginagamit natin guys, yan po ang ilagay. Tapos i-click itong next dito sa gilid sa baba. Tapos hintayin yung receipt na lalabas dyan po sa baba guys. Kunin po natin dito at ito po ang ipapakita natin doon po sa cashier at i-scan nila yan. At pagkatapos ma-scan, huwag kalimutang dalhin ang receipt na ibibigay ng cashier. So yun lang po guys. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like na lang po sa video ito at paki-share na rin po sa iba para may idea din po sila. At para sa iba ko pa pong mga tutorial videos about home credit na na-upload ko na, paki-click na lang yung link sa playlist na nakalagay dyan po sa description area sa baba sa video ito. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang po guys, maraming salamat sa panonood. Merry Christmas and Happy New Year. God bless us all. Goodbye.